Hello! Welcome to my vlog. Medyo naghang ako doon. Welcome to my vlog. This is me again, Teacher Cecil. So, wala nang patumpik-tumpik pa. Diretso tayo dito sa Catch Up Friday with Health, Values, and Peace. Peace and Homeroom. So, recently lang, DepEd announced or released memorandum na nagsasabi na kailangan natin mag-conduct ng Catch-up Friday sa umaga and then sa hapon. It should be peace and values, education, health education, homeroom guidance, and then sinabi rin nila na dapat naka-integrate sa subject. Pero we all know as a teacher na hindi mo naman talaga siya mai-integrate sa lahat ng subject. Kasi ako hindi ko kaya, baka kaya mo pakopya, charot. Okay, so ito na lang yung naisipan ko. This is in DLL format. DLL format pa rin yung sinunod ko sa paggawa. And this is for grade 5. Catch Up Friday, Health, Values, Peace, and HR for tomorrow, February 2, 2024. So, ayan, may note ako dito kasi yung ginawa kong DLL ay for struggling learners siya. So, para sa mga instructional, independent, may bago na tawag emerging ata, mga ganun. Basta yung mga nakakabasa na at mabilis na magbasa, give them other books. In-specify ko rin dito na hindi ito graded since the main objective is just to reinforce learning. Okay, awit ng alpabasa. Yes, grade 5 sila, pero bakit awit ng alpabasa? Bakit letter M? Bakit kwentong letter M yung nasa DLP? Or nasa DLL. Kasi we are talking of a grade 5 learners who are struggling readers. So, oo, grade 5 sila kung iisipin ang baba ng letter M. Pero hindi nga sila nakakabasa pa. Kaya simulan natin sa basic. M, ako nagsimula kasi yung approach na gagamitin ko ay marungko approach. So, if you are listening right now and you are against the marungko approach, edi bahala ka nang gumawa ng sarili mong DLL. Char! Basta ako, ang susundin ko ay letter M since ang approach na ia-apply ko para sa struggling readers ng grade 5 ay marungko approach. Ayan. So, pinag-uusapan natin dito is struggling ha. Kaya nga may note ako dito na para sa mga instructional and independent readers, give them other books. Marami naman tayong mga available dyan na libro, na resources, ibigay nyo, tapos tutukan nyo yung struggling. Or much better kung isa lang na teacher talaga yung hahawak ng struggling, isa lang din yung sa independent, isa lang din sa instructional. So, for me, since struggling kasi yung hahawakan ko, so, ito yung ginawa kong DLL. Again, letter M because marunong ko approach ang gagamitin ko. And kahit grade 5 itong mga ito, ay back to basic kami dahil hindi pa nga sila nakakabasa. Okay, if you know the marunong ko approach, di ba letter M talaga yung simula. Mas mabilis daw kasi sila matuto sa marunong ko approach. Ngayon, kung ayaw nyo, if you want the traditional Babi Bibobo, Kakikikoku, okay lang din naman yon. Okay, so dun tayo sa sanay tayong ipabasa. And this Peace and Values Education, nilagay ko ang integration niya AP and ESP. Dito naman ang integration niya Health and AP. Kasi kailangan daw i-integrate sa mga subject. Okay, so this one, ang sub-team ay Prudence. Dito naman ay Ways of Expressing Love. So galing yan, galing dito sa DepEd Memorandum Series of 2024-001. Char. Okay, so dyan yan galing. Then ko yan kinuha. Hindi po ako nag-invento. Ayan. So, sa Peace, Values, Education, grade 5 na tayo. Ayan. So, positive and negative peace muna yung aking iaano dahil week 1 pa lang naman. Ayan. Positive and negative peace. So, itong layunin, ginawa ko lang yan. Inisip ko lang. Okay, Tagalog na yung ginawa kong layunin. And then, sa content, ang ginawa ko ay English. Wala itong resources, walang books, walang module. So, search lang talaga tayo kung ano ba yung negative piece at saka yung positive
peace. Ayan, English yung nagawa ko kasi nahirapan akong Tagalogin. And hindi ko rin kasi alam, kasi sa DepEd memorandum naman na binaba, hindi naman sila particular kung ano bang lengguwahe yung gagamitin. Siyempre, ima-mother tongue pa rin natin. Pero since ang binaba kasi nila ay English, 'di ba? So, English din yung ginawa kong DLL, Tagalog na lang sa lesson. O kung magalit sila at sabihin nilang dapat Tagalog yung DLL, edi palitan. Ay, char. Okay, so itong health education, ways of expressing love, dito rin yung galing sa DM001. Ayan, nandito naman yan lahat. Okay. Sinasama, naka-angkla yan dito sa DM001. Ayan, grade 5. Ways of expressing love. Again, yung layunin, inisip ko na lang yung content, naghanap ako ng resources, books, tungkol sa pagmamahal sa kapwa, komunidad at bayan. Ayan, paggamit ng sariling atin, pagrespeto, paglahok sa halalan, since grade 5 naman na sila, sinali ko na yan, pagkakaroon ng disiplina upang mapaunlad ang bansa. Ayan. So, yan. And then, meron ako ditong slogan making. Tapos sa HR naman, syempre galing yan sa milk. Okay, meron naman tayong milk, 'di ba, ng homeroom. Ayan. And then ito ay tungkol sa ligtas at responsableng paggamit ng computer. Actually, ang nga dito integration nga ay EPP, ICT. Okay, ilagay natin EPP, ICT yung integration dito. Gamit ng data privacy act. Again, dahil walang resources ito at ang na-search ko ay tungkol sa Data Privacy Act ay in English language, hindi ko na tinagalog. Pero kapag tinuro ko ito bukas, itagalog ko na lang. So, yun lang. Okay, yun lang. And then, dito, ginawa na for grade 3. Ayan. So, ito naman, for independent readers siya. So, ayan pa rin, prudence naman dito. Pareho lang ng grade 5, positive and negative. Peace. Doon nga kasi ako nagtaka. Kasi pareho, grade 3, mula grade 3 hanggang 4, hanggang pareho na silang, ayan no, peace concepts. Ito, prudence. Prudence naman dito. Doon naman kasi sa grade 5 kanina ay, yata yun. Hope naman. So, yun. So, yung peace concepts, i-relate mo siya sa hope sa grade 5 kanina. Kaya meron ako doon mga halalan. Sana may pag-asa pa talaga sa susunod na halalan siya. Diba? So, yan. Dito naman prudence yung sub-team. So, pag ano mo yung positive and negative peace, yung prudence naman yung iaano mo. Yun. So, yan. So, ito galing din, functional and loving relationship. Hindi ko nalagay yung milk, pero ito yun. Ito pala yung milk niya. Lipat natin. Ayan, dito yan. Yan. Okay, so ganun lang din. Marong approach pa rin yung gamit ko dito. Pero dito kasi, mga instructional, yung pang-instructional. So, ayan, short story ko ng letter M. Yan, may ano na ako ng letter M. Yan. Tapos, ayan, basahin. Bahala na kayo kung anong approach yung gagamitin nyo sa mga bata ninyo. Okay. Hindi ko naman basta to ginawa ko sa bata sa school namin. Ayan. So, yes, pareho lang ng grade 5, letter M. Kasi nga, non-reader ito ng grade 3, yun naman non-reader ng grade 5. So, kahit grade 5 yun, ang pinag-uusapan natin dito, pareho lang silang non-reader. Kaya marunong ko approach, letter M pa din. Ayan. So, yan. Naman yung sa grade 3. Then, ito naman ay sa grade 2. Yes, marunong approach pa din. Kasi nga, explain ko naman kasi nga, pare-pareho naman sila ng level. Diba? Minsan nga, nasasabi natin. Ito naman, different types of family, compassion naman dito. Okay, minsan nga, diba nasasabi natin, ako grade 5, parang grade 2. O yun. So, yung ganung level ba? Kaya pareho lang ng ituro natin. Marunong ko, letter M. Magsimula silang lahat sa letter M. Ayan. Next. Ito, ganun pa rin, grade ano pa rin to? Grade 2 pa din. Ayan. So, that's all. Sana nagkaroon kayo ng idea kung paano talaga gawin yung DLL bukas.
Ayan, pinakita ko lang, marunong ko approach yung gamit ko. Kung ayaw nyo, di palitan nyo. Charit. Bye! Yun lang. I just want to share. Bye!